po sa aspirin, as NSAID. So, you heard it right. So, ang aspirin po ay kabilang sa non-steroidal anti-inflammatory drug na katulad po ng mefenamic acid. Ito pong mga ibuprofen, naproxen na may side effect po sa kidney. And ang question po dito, bakit po maraming doktor ang nagpe-prescribe ng aspirin kahit na may CKD ang pasyente? Meron naman hong iba na blood thinner. Bakit to aspirin pa ang ibibigay? Ang aspirin ho ay gamot sa karaniwang para sa sakit ng ulo at lagnat. Pero sa low dose, maliit na dose, ginagamit siya bilang pang-maintenance as blood thinner. So ano hong ibig sabihin ng blood thinner? Hindi talaga pinapapayat ng aspirin ang dugo kung hindi pinipigilan ang pamumuo ng dugo or clotting. Ibig sabihin, mas hindi madaling magbuo ang bara or clot sa ugat o sa puso. Now, bakit kailangan ng maintenance? Tulad ng aspirin, binibigay ho ito para maiwasan ang heart attack at stroke. Yung pagbabara ng ugat, lalo na sa may high blood pressure, diabetes, or high cholesterol, which is kadalasan ho, malalapot ang dugo niyan at very prone sa heart attack and stroke. Lalo na ho kung hindi controlled ang BP, sugar, at cholesterol. Sa kaso ho ng cholesterol, di ho ba, pagka high blood ay di makipot ho yung ugat. Nagagasgas ho, nagkakaroon ng wear and tear, endothelium or innermost part ng ating arteries or ugat. Now, yun hong wear and tear na yun ho ay para hindi mag-bleed. Tatakbo ho si cholesterol to save it. Tatakpan niya ho yun para siyang aspalto nakakapit doon para hindi ho mag-bleed ang pasyente. Compensatory mechanism ho yan ng katawan natin. Na kaya nga sinasabi sa atin na kailangan ho tayong uminom o mag-take ng mga pagkaing maraming antioxidant. Kasi ang antioxidant siya ho ang dapat tatapal dun as aspalto. But kung kulang ka sa antioxidant, ang mangyayari ho ay si cholesterol ho ang magtatakip doon. Kaya ho sa clinic, may ginagawa tayo dito which is high dose vitamin C and amino acid. So high dose vitamin C, pinatitibay niya ho yung lining or innermost lining ng ating ugat which we call endothelium. So kahit ho high blood at masikip, hindi siya agad-agad nagwe-wear and tear. Hindi agad-agad nasusugatan. Now, yung amino acid ho, yung lysine mismo ng amino acid, siya ho ang parang aspaltong tatakip, no, doon ho sa mga gasgas para hindi ho mag-bleed. Para si cholesterol, hindi na ho makaporma para takpan yung wear and tear sa endothelium ng arteries. So naintindihan niyo ho. Kaya wala hong masama kung sabihin na natin once or twice a month, magpa-blood cleansing kayo, high dose vitamin C and amino acid. Kung alam nyo nang high blood kayo, para malayo ho kayo sa stroke and heart attack. Also, yung laser natin. So maano hong once a week or twice a month, magpa-laser kayo. Kasi yung red light ho ng ating laser, yan ho ang nagpapaganda ng daloy ng ating dugo. And lalo na ho kung kayo ay diabetic. So, pag high blood kayo, makipot yung ugat. Pag mataas ang cholesterol ninyo, kakapit yung mga cholesterol dito ho sa mga wear and tear ng ating ugat sa loob. Iyan ho ay yung dinadaluyan. Pag diabetic kayo, yung dumadaloy hong dugo ay malapot. So isipin nyo, narrow na ho yung arteries ninyo because of hypertension. Si cholesterol ho kumakapit sa mga wear and tear. Pagkatapos ho, yung dadaloy pang dugo ay sticky or malapot po. So saan pupulutin ang pasyente? So, ang laki ho ng tendency na ma-heart attack ang pasyente at ma-stroke. Kaya ho sa ganyang kadahilanan, ang mga doktor ho ay nagpe-prescribe ng blood thinner, pampalabnaw ng dugo, para hindi na ito gumasgas sa endothelium at maging free-flowing po ang ating circulation. And usually nire-reseta sa mga may history ng heart attack and stroke ang aspirin at sa may baradong ugat at sa mga may risk ng sakit sa puso. And paano siya kumikilos sa dugo? Simpleng explanation po. May cells sa dugo na tinatawag na platelets.
So red blood cell, white blood cell. Red blood cell is responsible for oxygenation and nutrition. White blood cell is responsible as army o panglaban ho natin yan sa any kind of infection. And platelet, so yan po ang responsible for blood clotting. O yan ho ang parts ng ating dugo. Review. Then, sila ho ang nagdudulot ng pamumuo ng dugo. Pag malapot to ang dugo, ito hong mga platelets na to. Kaya ho sa may dengue, yan din ho ang bumabagsak platelets. Kaya ho nagbi-bleed ang may dengue. Kasi ho bumababa ang bilang ng platelets sa kanilang dugo. Pinapahina ho ng aspirin ang kapit ng platelets. Kaya hindi agad nabubuo ang bara. Huwag ho kayong basta-basta nagsa-self-medicate ng aspirin kung walang reseta ang doktor. Pwede itong magdulot ng pagdurugo ng sikmura, ulcer, madaling pagdurugo tulad ng nose bleeding, pasa. Lalo na ho, hindi nyo alam, CKD kayo, tapos nag-self-medicate kayo ng aspirin, na sabihan ho kayo ng inyong kapitbahay na kapag ka high blood, dapat may blood thinner. So, wag kong basta-basta maniniwala. Ang tanong ay, ang aspirin ba ay pwede sa may CKD? So, aspirin is also a kind of NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, and CKD means chronic kidney disease. At hindi rin ho basta-basta bawal ang aspirin, pero hindi rin siya basta-basta pwede. Depende sa stage ng CKD at bakit iinumin. Kailan pwedeng uminom ng aspirin sa CKD? Kung nireseta ho ng doktor bilang maintenance blood thinner and usually may history ng heart attack and stroke at baradong ugat. Although ang low-dose aspirin, which is 81 mg, ang kadalasang ibinibigay. Ang 81 mg so is low-dose aspirin. At kailan delikado o bawal ang aspirin? Kung advanced stage na ho ang CKD, which is stage 4 and 5, kung may madalas na pagdurugo o ulcer, so sikmura. And ang delikado pa ho dito is kung nakakakos nga ho ng ulcer, paano pa ho yung brain natin? So may tendency din hong magdugo. Bakit makakairita sa sikmura at mauwi sa pagdurugo ang aspirin ho? Kaya ngayon may mga bagong labas so aspirin or Aspilet EC enteric coated. So para ho pagdaan niya sa tiyan, nakabalot ho siya, hindi magkakos ng ulcer. O pagdating ho sa brain ninyo o sa utak, hindi na ho siya enteric coated. Wala na hong coat yung aspirin. So, ayun ho, pwede hong mag-cause siya ng hemorrhage sa brain. Kaya, ingat-ingat po, wag pong mag-self-medicate. Iisipin nyo, aspirin lang naman yan. Nabibili nga yan sa tabi-tabing tindahan. Pwede hong makasama sa kidney function, lalo na kung mataas ang dosage. Madalas inumin, sabay sa ibang pain relievers. Now, bakit nga ho ba madalas inumin? Kasi nga ho, maintenance as blood thinner. So, ginagamit ho ang aspirin as pangpalabnaw ng dugo to avoid stroke and heart attack. Kung meron naman hong lagnat, so mas safe ho ang paracetamol. But although, hindi rin ho pwedeng excessive kasi ang tama naman ho ng paracetamol is liver. But yun naman ho kung palagi at mataas ang milligrams ninyo. Kasi ginagamit ho natin ng paracetamol every 4 hours kapag ka ho may lagnat ang pasyente. Basta ho, ang aspirin, hindi po yan pwedeng self-medication, no? Tapos hindi nyo alam na bawal yan sa may CKD. At kung meron naman hong ibang blood thinner tulad ng clopidogrel, bakit aspirin pa ang pinipili minsan? Mas simple at tested na. Matagal na ang aspirin. So ang aspirin ay matagal nang ginagamit pang iwas sa heart attack at stroke. Subok ng maraming tao, malinaw ang benefits sa tamang pasyente at madaling i-monitor. Aside from that, napakalaking bagay ho yung mas mura siya at mas accessible kumpara sa clopidogrel. And aspirin mas affordable, no? Napakamura ho. Piso, 2 piso lamang, magkano ho ang clopidogrel? Siyempre ho, sa mga indigent, malaking tulong na ho yan, no? Pambili na nila ng iba pang gamot. Clopidogrel mas mahal at minsan hindi agad available. Kaya sa maraming pasyente, aspirin muna ang practical choice. Iba ang lakas at side effect. Ang aspirin mas mild na antiplatelets. Ang clopidogrel mas malakas
mas mataas din ang risk ng pagdurugo sa ibang tao. Kung hindi naman high risk, sapat na minsan ang aspirin. May mga kasong ang pinagsasabay pa nga ang aspirin at clopidogrel sa mga taong na angioplasty na, yung may mga stent na sa puso o kaha-heart attack lang. Pagkatapos na ang high risk phase, ititira na lang ho ang aspirin. At ito ho ang mga kadalasang tanong ng pasyente sa doktor. Dok, kailangan ko ba talaga ang blood thinner? So para saan ba yan exactly? Prevention ba yan ng heart attack, stroke, o may existing na bara? Mas okay ba sa case ko ang aspirin o clopidogrel? So dahil may CKD ako, alin ang mas safe sa bato ko? So syempre ho, definitely pag may CKD kayo, sa clopidogrel po kayo. At ang tanong, gaano katagal ko ito iinumin habang buhay ho? At ano ang mga red flags na dapat ingatan at bantayan? Ano ba ang high dose versus low dose when it comes to aspirin? Ang low dose po, as maintenance dose, yan hong nasa 75 to 100 milligrams. Karaniwan ho, 80 milligrams. Ginagamit yan para sa blood thinning, prevention ng heart attack at stroke. Mas mababa ang risk sa kidney pero hindi ho zero. And pag sinabing high dose, analgesic dose, 300 to 1,000 milligram per intake. Maaaring umabot sa 4 to 6 grams a day. Napakataas na po niyan. Ginagamit yan para sa pain, inflammation, and fever. Mas mataas ang risk sa kidney, pwedeng magdulot ng acute kidney injury or chronic kidney worsening. At mas mataas rin ang risk ng GI bleeding, of course. Now, kay high dose, kay low dose, cumulative ho ang nature. Ibig sabihin ho, ang side effect ng aspirin sa kidney kahit na low dose ay cumulative. So, ibig sabihin ho, naiipon throughout the time. So, nakakabawas ho yan sa kidney function ng unti-unti until over time. Sa mga may chronic kidney disease, mas sensitive ho ang kidney. At kahit na low dose, which is 80 milligrams, kung matagal mo nang iniinom ng walang gabay, pwede hong magdulot ng taas ng creatinine o worsening kidney function. Yun nga sinasabi natin na kahit na 80 milligrams, which is low dose, kung araw-araw naman at kung ilang taon mong iniinom, maiipon din po yun, causing harm to your kidney. Ang punto dito, meron naman hong iba. So, wag na ho kayong tumingin sa presyo. Ang isipin nyo ho yung health ninyo. Meron naman ibang hindi harmful sa kidney. Bakit yung aspirin pa ang gagamitin ninyo? Which is also a form of NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug. Yung iba nga ibinabawal natin, like naproxen, like mefenamic acid. Pagkatapos pagdating sa blood thinner, bibigyan mo ng aspirin. Parang hindi ho tama. So, sino ho ang dapat mag-ingat sa aspirin? Yung may mga CKD, lalo na ang stage 3 to 5. But for me, kahit ho stage 1 and 2 lang, wag na ho aspirin. Yung may mga high blood or diabetes, yung may history ng GI ulcer or bleeding, elderly patient. At pagka naka-aspirin ho kayo, wag ho kayong mauuntog. Kasi ho, nandiyan dyan, lalo na pag elderly, yung risk ho na kayo'y magkaroon ng brain hemorrhage. But I received some patients na, lalo na ho pag mataas ang BP, nagbibigay ho ng aspirin. Nakakalimutan na CKD ang pasyente. So, doctors, no? So, huwag niyong kalilimutan kung may CKD ang pasyente or wala. Ito ho out of topic, but kaya ko lang mababanggit. Ako ho'y medyo naiinis dahil sa yung binabasa kong lab result kanina, CT scan, may contrast media ho, ibig sabihin may dye. Ang pasyente ho nagdadialysis. So, bawal na bawal ho ang contrast media. Wala na nga hong ihi yung pasyente. So, paano pa ilalabas ng pasyente sa katawan yung dye? Wala na nga hong ihi. Kung hindi sa dialysis, siguro isip ng doktor, idadialysis ka naman, so maaalis naman. But it is a big no-no. So, tayong mga doktor dapat nag-iisip din. Maraming pasyente ngayon ang naghahanap ng natural at madaling isama sa araw-araw na wellness habit. So dito pumapasok ang ating Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Ang herbal coffee nating ito ay hindi siya pamalit sa gamot, pero pwede itong maging partner ng maintenance medicine tulad ng aspirin or clopidogrel. Nakatutulong ito sa motivation at consistency ng pasyente. Magsisilbing reminder ito na alagaan ang sarili sa diet, tubig at gamot. At sa mga CKD o iba pang kondisyon, kapag ginamit ng may gabay ng doktor, safe ito at nagbibigay ng pakiramdam
na supported ang choices ng pasyente. So madaling salita, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ay practical, supportive, motivational, isang simple at natural na paraan para mas maging consistent tayo sa wellness routine habang evidence-based treatment ang gumagawa ng tunay na healing. Makiagaw na ho kayo sa ating Book 1 and Book 2. Available na ho siya sa Shopee and sa clinic. Unveiling the Truth of Diabetes and Food 101. So, sa Book 1 ho natin, malalaman nyo kung ba't hindi kayo gumagaling sa diabetes. So, meron ho kasing root cause, which is the pancreatic fluke, which is a kind of parasite in the presence of methanol, a chemical, and dehydration equals diabetes. Hanggat hindi ho yan na-address, habang buhay ho na masisira ang pancreas natin, and leading to total shutdown later. And yung atin hong Book 2, Food 101, ito ho ang magiging Biblia ninyo when it comes to food, at ito rin ho ang magiging diksyonaryo ninyo sa pagkain. So, bago ho kayo kumain, kung kayo ho ay may mga comorbidities, pakibuklat ho ang ating Food 101 to check na ito ho ay pwede sa inyong mga high blood, diabetes, mataas na uric acid, cancer. Para ho may guidance kayo and protection. Get